Nakapagpagas na ba ang lahat? Kapit na mga motorista dahil nagsimula na ang big-time oil price hike sa ilang kumpanya ng langis ngayong araw. Batay sa inilabas na advisory ng Energy Department, 10 pisong itinaas sa kada litro ng produktong petrolyo. Kasabay nito, nanawagan na rin ang ilang transport groups na itaas ang presyo ng pamasahe at suspindihin ang excise tax at value-added tax sa mga produktong petrolyo. Narito ang balita ni Criza Lopez. Nadama na ng mga motorista ang bigat ng pagsirit ng presyo ng petrolyo ngayong araw ng Martes matapos ipatupad ng mga kumpanya ng langis ang double-digit big-time oil price hike. Batay sa Department of Energy, nagpatupad na ang mga kumpanya ng pauna nitong pagtaas sa presyo dahil sa nagbabadyang kakulangan sa supply ng produkto. Sa produkto ng gasolina, mula 7 piso hanggang 13 piso ang itinaas kada litro. Mula 17 pesos hanggang 24 pesos and 25 centavos ang itinaas ng diesel at 32 pesos hanggang 38 pesos and 50 centavos naman kada litro ang itinaas sa presyo ng kerosene. Bunsod nito, ilang mga progresibong grupo ang nagsagawa ng kilos protesta para kondinahin ang umano'y kakulangan ng aksyon mula sa gobyerno. Ang grupo ng mga jeepney driver na Piston balak maghain ng provisional 5 peso fare hike sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon kay Piston National President Modi Floranda, hindi ito para magbigay ng pasakit sa mga commuter kundi para mabawi ng mga driver ang nawalang kita sa kanila mula noong October 2023, bunsod ng sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produkto ng diesel. Ng mga driver at operator. Kaya kung kami po ay namamasada sa loob ng 25 days, ay halos pumapalo po siya ng 45,375 yung nawala ng kita. Dahil sulot ito ng mga siri ng mga pagtaas ng presyo ng petrolyo mula po ng 2020. Giit pa ni Modi, ilang mga jeepney driver na rin ang nagpahayag na babawasan ang kanilang biyahe o di kaya naman ay titigil sa pamamasada. Inaasahan umano nila na bukod sa price hike ngayong araw ay mayroon pang ibang ipapatupad na pagbabago sa presyo ng produkto ng langis. Week ay may mga panibagong pagtataas batay sa mismo pronouncement ng Department of Energy. Kaya talagang sa ngayon ay merong sasabi na magpapawas ng biyahe. Kung dati ay bumibiyahe sila ng 5, ay magagawin na ng 4. Pahayag ng lider, bago sana ipatupad ang malakihang pagtaas ng presyo ng langis ay nagpatawag muna ang LTFRB o DOE ng konsultasyon sa mga sektor ng transportasyon. Mariin din nilang isinusulong ang tuluyang pagbasura sa excise tax at value-added tax sa mga produktong petrolyo. Ayon kay Attorney Ariel Inton, posibleng umabot agad sa 15 piso ang ibababa ng mga langis kung tatanggalin na ang mga buwis. Anya, hindi nakakailanganin pa ng dagdag pasahe ng mga commuter sa oras na suspendihin ang buwis sa ilalim nito. Panawagan nila sa Kongreso na bilisan ang pag-aaral para maipagkaloob kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang emergency power na suspendihin o tapyasan ng excise tax at VAT sa langis. Gayon din ang agarang pamamahagi ng fuel subsidy para sa mga operator at driver. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.